Breaking news, sabog ang pagmumuka ni Pinky dito kay Edgar Erice. At natulala itong si Karen Davila dito sa sagot at sasagutan sa banat nito ni Edgar Erice, no? Dito talaga mapapansin natin, iba talaga yung naunawaan yung sitwasyon kaysa yung naunawaan naman nila pero hindi nila sinasabi kung ano yung sitwasyon. Nagets nyo? Example, Pinklawan. Alam natin dilawan itong si Edgar Erice pero naging balance siya dahil nakikita niya kamalian yung ginagawa. Ang ginagawa ng ibang Pinklawan, nakapokus lang kay Sara. Okay, granted. Wala problema tayo. Gusto nyo, impeach nyo si Sara. Wala problema. Imbestigahan nyo. Kung nagkamali, kung nanlustay, imbestigahan. Pero ang mahirap sa kanila, si Sara lang sila nakatingin. Samantala yung iba, sa flood control hindi nila pinapansin. O baka magpalusot sila, sasabihin nila si Sara muna uunahin. Mali kayo. Dahil kung talagang concern sila sa taong bayan, ha? Nauna ang issue ng flood control kung tutuusin na mas lumawak. Oo, sabay yan halos kay Sara, kay Sara. Pero bakit nyo kay Sara talagang pinupokus nyo? Hindi katulad kay Edgar Erice, lahat inadamay niya, sinasabi niya. Alam nyo bakit? Tulad ng lagi natin sinasabi, kaya gusto lagi nila na si Sara focus nila. Dahil akala nila na paniwala sila ng mga troll na wala nang sumisimpatya kay Sara. Dahil yung mga troll na buwabat kay Sara, ayaw namin si Sara. Akala nila na paniwala nila sarili nila sa mga troll na wala nang suporta ng DDS, mga Duterte. Kaya ang gusto nila unahin ito. Tapos yung mga kabalitar naman ng flood control, sinasabi, walang flood control issue. Di ba? Ano sabi ng palangkera ng Malacanang? Ano bagong nila? Pinapatunog nila. Ano isipin? Naglilinis lang daw ang Pangulo sa nangyaring dumi ng administrasyon. Tignan nyo, ang sama na ugali. Ibig sabihin, pinatutunog nila. Wala silang rektang sinasabi, pero pinatutunog nila na walang nangyaring korupsyon sa panahon ngayon, kundi sa Pangulong Duterte. Ano yung budget ng 2024? Kayo nung presidente ang 2024. Sagutin nyo nga. Kayo sumagot, wag ako. Diba? Huwag nyo sabihin Duterte ang presidente ng 2024. Eto, painggan nyo si Edgar Erice na 2024 budget kung kanino, ha? Painggan nyo. Right. I want to ask you first, is it good for this administration and its allies that Zaldico returns to the Philippines? Does it benefit them? It's good for the country if he comes back. Pero I doubt it. Siyempre si Saldi will be afraid of his life kung babalik siya rito. So he will take all legal actions to prevent his pagbabalik sa Pilipinas. So tingin ko may mga legal moves na gagawin si Congressman Saldi para hindi mapabalik sa Pilipinas. Kasi yung kanyang kaso doon more of an immigration case. Pero ito tanong ko, interesting. Rather stay there. Yeah. Oh, but what other options does Zaldico have? I just wanted to ask you, because if paso na ang kanyang Philippine passport, right? Ang nangyari, kinansela eh. Yun ata, isa yun. Nahuli daw siya. Yes. Tama ito, no? I'm reading through notes here. He was arrested driving through, right? Driving through Prague. Yes, that was the reports. Alam, may mga conflicting reports. Anyway, we just hope na talagang nandun na siya, naka-detain siya, and of course, his lawyers will do anything to prevent his comeback to the Philippines. Kasi alam niya, ang pinaka mahirap dyan, delikado talaga yung buhay niya because he will be implicating a lot of powerful people. Okay. So, hindi natin alam ang nangyayari. Hindi natin pwede sabihin, hindi delikado buhay niyan. DDS na naman gumagawa niyan. DDS talagang gumagawa niyan. O kung DDS lang pala gumagawa ng paggurgur, bakit ngayon may mga nagugurgur? Ha? Di ba? Napabalitaan nyo, ginurgur yung ganito. Ibig sabihin, wala sa DDS o kung sino mang tao nakaupo sa gobyerno. Hindi natin alam ang seguridad ng isang tao na napakalagang sasabihin. Si Zaldico, bit-bit ang mahalagang bagay na dapat sabihin. Ngayon, hindi siya makasalita o kasi nag-iingat siya sa kanyang buhay. May pamilya yan. We don't have an extradition treaty, that is one. Number two, on what grounds can he make himself stay? I mean, what grounds would a country allow him to stay? Well, this is really Alam mo, Saldi, ito ko sa'yo, kung talagang hindi ka guilty, na ikaw lang talaga walang kasalanan
na lahat sabi mo may kasalanan, tinuro mo si ganito, tinuro mo si Pangulo, tinuro mo si ganito. Kung wala kang kasalanan, Saldi, kung narinig mo ko, kung wala ka talagang kasalanan, sana magsasalita ka. Ayoko sabihin na umuwi ka kung wala kang kasalanan. Huwag na yung pag-uwi mo kasi natatakot ka nga, ayaw mo makulong habang buhay. No? Ayaw mo rin mawala. No? Ngayon, ito na lang. Kung talagang ikaw wala kang kasalanan, totally, magsasalita ka halos every other day o once a week dyan sa Facebook mo at sabihin mo, isiwalat mo dapat lahat sang sasiwalatin mo. Nanahimik ka bigla eh. Bakit? Ha? Ganyan ba? Ganyan ba? Yan ba isusukli mo sa taong bayan? Ha? Matapos mong ikaw ang susi na pagwawalang niya sa taong bayan ng mga taong kilala mo, tapos bigla kang titigil? Ha? Parang wala kang pinagkaiba niyan. Di ba? Doon sa taong mga tinuturo mo, kung sakaling totoo yun, ha? Immigration matter, Harry Roque is saying that he might apply for an asylum. So maraming legal remedies. Pero ang sa tingin ko, kung nakadetain talaga doon si Congressman Saldico, maganda siguro yung Blue Ribbon Committee can conduct an online investigation. I see. Ayaw nga niyan eh. Gusto niya partial report muna yung Pinky na yan. Ayaw niya online day. Gusto niya naka-oath. Di ba? Samantalang si Gutesa nag-oath sa Senado, hindi pinaniwalaan. Mas hinahanap yung notaryo. Ganyan yung mga yan. Biro mo sa nakakita ng ganon. Sasabihin ng mga bangag vloggers, peki daw si Gutesa kasi peki yung notaryo. Bugok! Saka nakakita peki yung notaryo, peki rin siya sabihin niya. Di ba? Lang niya, ibig ko pala sabihin yung birth certificate mo tunay, tapos nagnotaryo ka sa peki, peki na rin yung birth certificate mo? Together with the lawyer of Talio, nakadetain naman siya doon. So, online investigation of Blue Ribbon para malaman natin yung katotohanan. Okay, so what you are calling on is for the Senate Blue Ribbon Committee to take advantage of the situation. Because Zaldico is now detained, Yes. they can already start the hearing kahit online. Yes. Oo, totoo yun. Kasi baka makawala pa ulit. Baka makawala pa uli o kaya ay may mangyari sa kanya. Okay. All right. I think the Blue Ribbon can do something about it. Okay. Now, do you believe that Zaldico will tell all, as they say? Well, he has no choice. He has no choice kasi hanggat hindi siya nagsasalita, ang mastermind siya, si Saldico. So, kailangan magsalita siya para patayan na hindi siya ang mastermind. At yan naman ang sinasabi niya in his several video testimonies. Okay. Now, Representative Adyong said that he would want more than just a testimony. He would want corroboration, documentation. Is that possible with cause accusations? For example, one of his video accusations was former Budget Secretary Pangandaman allegedly was ordered by the president to insert 100 billion pesos for projects during the BICAM in the 2025 General Appropriations Act. Ang ganitong akusasyon ba? Meron ba tong dokumento na inutusan ng Pangulo ang Budget Secretary tas kinonfirm daw ni Adrian Bersamin? Well, Karen, yung 2024 and 2025 yung mga releases ng unprogrammed appropriations ay sinamo na ni Jack Leonen during the oral arguments on my petition against the constitutionality of the unprogrammed funds. So there will be another, ang alam ko, they were given a deadline until April 14 to submit all the documents with the necessary corresponding release orders. At yan ay actually we'll have another oral argument tomorrow. So diyan malalaman kung alam ng Pangulo na pinarelease niya yung budget for unprogrammed appropriations kahit na wala pang pondo, at diyan malalaman kung yung mga flood control projects na ay pinarelease ng Pangulo na naka-unprogrammed.
from appropriation. I think yung 2025 national budget is not the most corrupt budget. It's Yung 2024. 2024. Ay, okay. Why 2024? Oo. Isipin mo, 2024 budget ang most corrupt. Presidente ba si Tatay Digong nito? Ha? Asan ang corruption? Asan ang ebidensya? Asan ang ebidensya? Ayan, ghost project nga, di ba? Ang dami. Hindi naman kay Tatay Digong proyekto yan, ha? Anong sabi? Natapos na ang flood control project. Sige nga. O sige, palagay natin si Tatay Digong may korupsyon. Imbestigahan nyo rin. Imbestigahan nyo. Kasama to. So let's talk about that. 2024 was the ballooning of the unprogrammed funds. Why do you describe that as more Yes. corrupt than 2025? For example, yung sa 2025 budget, 157 billion lang yung natanggal sa mga foreign assisted projects at nailagay sa unprogrammed appropriations. Samantalang sa 2024 budget, 250 billion yung natanggal from the program appropriations na nalipat sa unprogrammed appropriations. At marami pang iba na hindi lang ito nabusisi unlike the 2025 national budget. So marami talagang marami masasabi si Saldico, sino ba yung mga kasama niya. For example, hindi naman po pwede kasi na si Saldico lang ang involved dito. There are a lot of people involved in the Appropriations Committee and the Senate Finance Committee. And lahat ng mga ito inaaprubahan ng Speaker at lahat ng ito inaaprubahan ng Senate President. Kaya nga nakapirma doon si Senate President Chis Escudero. And ang dali-dali namang imbestigahan. Nagtataka ako sa Blue Ribbon bakit hindi pinapatawag si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, si Secretary Pangandaman, and even the employees of the and House Appropriations and Finance Committee. Alam nila lahat yan. Oo. So ang interesting nga dito, ang kinasuhan is Senator Bong Revilla. Diba? Siya ngayon ang nakakulong, and ang the ICC, na-confuse ako ICC o ICI ngayon. They already, ICI. Wala naman nangyari kung wala. ICI wala namang nangyari. Oh, so naniniwala kayo walang nangyari sa ICI? Wala. Why do you say Walang that? nangyari. Walang nangyari. Why do you say that? Yung dalawang commissioners nga nag-resign kasi nga there are some limitations in what they could do. At hindi naman na-release yung budget nila. At wala silang stopping. May ginawa ba ang ICI? Meron pag-iimbestiga. Pero, tanong, yung pag-iimbestiga ba nalaman ng tao? Yung kagaya ni Martin, si Sandro pinatawag, nalaman ba yung mga sinabi niya? Wala kaming idea eh. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi namin karapatan na malaman kung ano pa yung sinabi ng dalawa. Karapatan namin yun kasi congressman sila. At pinapasahod namin sila. Ba't ayaw nyo ilabas? Component. So, paano nila may imbestigahan yung napakaraming budget? At ang pinakamahalaga dapat, nagkaroon ng recommendation ng ICI kung paano mapiprevent yung occurrence ng ganitong mga pangyayari sa mga susunod na budget. Wala rin silang ganong nagawa. So, nagsayang lang ng panahon, nagsayang lang ng oras, at lalo pang na-confuse ang mga mamamayan sa tunay na nangyayari sa flood control mess, sa infrastructure, at sa national budget. Pati Independent People's Commission na pinagmamalaki ni Senator Soto, na pinagmamalaki ni Presidente na gagawin nilang priority legislation, wala rin nangyari. So talagang I think the administration is preventing the coming out of the truth regarding the national budget. Ito maganda kay Erice. Kahit pinklawan to, kahit dilawan to, talagang naninindigan siya sa taong bayan eh. Ito talaga, kaysa yung iba pa plastic, ayaw mangilam, tahimik sila, nagmamasid lang. Nagmamasid kayo pero kay Sara inuna nyo. 'Di ba? Munti ka naman ano ka ba? Pinakampihan mo ba si Sara? Hindi ko kinakampihan si Sara. 'Di ba? Ang sa akin, imbestigahan nyo pareho. Pumarehas kayo. 'Di ho ba?
Okay, now Malacanang, of course, will not agree with you because you have Malacanang saying it's the president himself who exposed this. It's the president himself who wanted to start this investigation. What would make you think that Malacanang would prevent the coming out of the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Because this thing cannot happen without the collaboration of the Senate, the House, and some members of the cabinet. At ang sa tingin ko, sa SONA, ano na sabi niya? Sabi niya, pahiya naman kayo. So, ano nangyari? Ano nangyari doon sa sinasabi niya na mahiya naman kayo? Ano nangyari sa investigation? Wala naman. Yung mga nakakulong, yung mga contractors, yung mga DPWH rank and file employees na hindi naman magaganap lahat nito kung walang pondo na pinanggalingan yung mga ghost projects na to, anomalist projects dito. Ang nag-provide ng pondo, gobyerno. And the president signed the budget. The president is the cousin of Speaker Martin Romualdez, who is the boss of Saldico. Do you believe that some individuals Biruin mo si Saldico lang. Sino ba boss niya? Si Saldico lang, architect? Ang tindi nito ni Pinky, no? Paano mo nalaman, Pinky, na architect, na sinasabi mo, etong si Saldico? Nag-imbestiga ka ba? O sa isip mo lang, nagbasid ka lang? Hindi mo nga pinapatawag eh. Paano mo sabing architect? Ang pagsasabi mo, pagkagiging architect ang isang tao, kapag pinatawag mo pareho. Si Saldico at yung pinagbibintangan niya at yung mga tao nasa paligid niya, pati lalo-lalo na yung mga naghakot, 18 Marines. Hindi mo nga pinapatawag, paano mo sabing architect? Ang tindi na itong taong ito, paniniwalaan ng mga bangag vloggers yan. Paniniwalaan yan. Bakit? Pabor sa gusto nila eh. Diba? I mean, you do Isipin mo pa may sasalita tungkol sa korupsyon, defensive sila. Wala pa naman siya sabi kung sino sisisihin. Diba? Sa tuwing may titindig ng mga tao na nagtatayo na may korupsyon, galit sila. Sasabihin, DDS yan. Destabilization yan. Wala pa nga eh. Parang destabilization. Di ba si Marcos nagsabi, mahiya naman kayo, ibig sabihin magtutulungan tayo. Di ba? Siya ang nagsabi niyan eh. So, ibig sabihin, makikipag-cooperate ka. Isabihin, taong bayan, di ba wala bang karapatan makipag-cooperate yung taong bayan? Taxpayer kami? Kung may kaalaman ka, mahala mo, halimbawa, nakit sa lugar mo, may ghost project, picture mo, ipadala mo kay presidente, ipadala mo dun sa communication office ba yun? Ipapadala doon para makaambag ka. Di ba? Yun ba masama? Destabilization ba yun? Destabilization sa mga bangag vloggers yun eh. Yung ganun eh. Hindi naman sinisisi ang Pangulo pero defensive sila. have Senator Bong Revilla in jail now, but do you believe there are some individuals who are getting away with what they've really done with the 2024 and 2025 budget? These people are beneficiaries of the budget, of the mangled national budget. Merong mastermind. May mastermind. I don't believe May mastermind talaga. Dapat niya yun ang tinutukoy eh. May mastermind. Hindi ko yung sasabihin si architect ng si Saldi. Para lumalabas, siya ang mastermind. the president doesn't know it unless talagang Sasabihin mastermind si Duterte? Paano naging mastermind si Duterte yung budget 2024? Alam mo ba yung katas ng 2024 na budget kung kanino? Sa taong bayan ng 2023. Binadgetan ng 2024. O 2025, mismong budget, sama-sama na doon. Paano naging Pangulong Duterte ang mastermind nito? May mastermind. O ikaw, tukuyin nyo sino mastermind. Ikaw, kung ano nyo. Ako, ayoko magtukoy kasi wala pang ebidensya. Kaya dapat imbestigahan eh. Diba? Naniniwala ka, wala lang mastermind? Yung bangag vloggers, wala nang mastermind, yun na lang. Naniniwala ka? Sino? Wala sila maituro, Duterte ituturo nila. Ng teting naman. Naniniwala ka si Saldico lang, sila Diskaya lang, pati yung Bryce Hernandez lang, pati yung Alcantara. Yun lang, tapos na. Naniniwala ka, ilan lang yun, lilima lang, aarim lang yun. Yun na yun. Yun na lahat ng makinarya lahat, wala nang iba. may question of competence. Napaka-imposibleng bagay yan. And see, 3 years 2023, 2024, 2025. National budget, tinanggal yung mga pinakamahalagang proyekto na alokal. Bakit siya pumaya?
Dapat command responsibility. Okay, so I think to close this topic is if Zaldico does come home, do you believe Zaldico will tell all? Based on his past testimonies, he implicated members of this administration. Kumbaga, hindi naman niya tinitira ang oposisyon dito or yung wala sa kapangyarihan. Ang tinira po niya ay mula Malacanang hanggang maging sa kamag-anak. Alam mo yun, it's cabinet members. He gives names of relatives of the president. Would he tell all kung napabalik siya? Hopefully, gagawin niya. Wala naman na siyang ibang option. He cannot blame the opposition. Imposible naman na magkaroon ng kamay ang opposition sa tatlong pinakamalaking budget ng bansa, 2023, 2024, and 2025. It's the call of the Congress, Senate, and the President. Wala nang iba. All right. So let's move on to the impeachment of Vice President Sara Duterte right now. What is your take on where this is headed? Well, yung sa akin, I don't want to prejudge yung ibang grounds for impeachment. Pero sa yung Madriaga, I think it smacks of machination, incredible yung machinations, at baka makasama pa ito, baka malunod pa yung ibang mga grounds na Pahiya mga pingkawan dito. pwedeng pag-aralang mabuti. Pahiya kayo lahat dito. Yung Madriaga, wait, Representative, you don't support his testimony? Wala, incredible yung mga yung mga testimonies, Incredible. collaborating evidences, at sa tingin ko, But sabi ko pa, Biruin mo, kailan naging takatanggap-tanggap yung mga motor na binili daw di umano ng Pangulong Duterte na nakapangalan kay Ramil. Nakapangalan kay Ramil. Kailan naging katanggap-tanggap yun? Nakapangalan sa'yo eh. Kahit sa makarating, nasasabihin mo, siya may-ari niyang kotse na yan. Halimbawa, nakapark yung kotse dyan, no? Bawal sir, bawal yung parking niya, uhulihin ka namin, titikitan ka namin. Huwag ako tikitan nyo, yung nagpabili niyan. Sir, sa'yo nakapangalan eh. Kahit sa motor eh. Di ba pag gumawa ka ng motor, pinangalan sa'yo ng pinsan mo, sino hahabuli pa nagkakaso? Ikaw eh, nakapangalan sa'yo eh. Di ba? Wala kang laban dyan, nakapangalan sa'yo eh. Ikaw talaga oh. Didn't he prove that he knows her? I mean, he explained in the House why he is speaking against her. Napakasuhan siya. The Vice President didn't let him linger down. Being in politics for something, I'm with President Noynoy, and hindi binati ka lang ng birthday mo, kakilala ka na. O kaya, No, walang ginawa para makulong. Oh. So you don't believe that they are close? You don't believe? I don't think that they are close. At tingin ko nga yung pinakita yung painting, gusto nung establish ni Madriaga na close sila ni Vice President na bibigyan niya ng painting, pero lumabas hindi naman pala galing sa kanya. So kitang-kita mo na may machinations sa mga testimonies niya. Okay. Sa tingin ko yun yung weakest link. At sa tingin ko, yan yung magpapahina ng credibility ng impeachment process. Kasi tingin ko hindi rigorously na-test ng House Committee on Justice yung credibility ni Madriaga. Although the threshold for probable cause I think it's is the quite low. responsibility. Yes, but I think it's the responsibility of the Committee on Justice and its members to really cross-examine and test the credibility of the statements of Madriaga. For example, yun nga, sinabi niya, But all nagbigay the siya ng House, painting kay Vice President. no, but all the House needs Pinakita is niya. stop. To stop this relation. No, I Yes, mean, but, Representative. I think bago nila padala sa Senate. Yes. No, Representative Yes. Erice. Karen. Yeah, your signal is going on and off. But the threshold for probable cause Na, is quite natutulala sa'yo si Karen sa mga napapahinto si Karen sa mga revelasyon ni Erice eh. low.
I mean, they don't have to determine Yes. his credibility. That would already be in the trial proper, right? Kasi ang dami namang ibang ebidensya But na it's a hinihingi nila. responsibility. Okay. It's the responsibility of the Justice Committee, because they will be asked as prosecutors in the Senate, to test the credibility of their witness. Kasi kung hindi, mapapahiya sila. Mapapahiya sila. So, dapat may rigorous na testing doon sa mga sinasabi. Kasi eventually, the testimony of Madriaga, they will own it and present it in the Senate. That's yung credibility ng House Justice Committee mismo, yung nakataya dito. Okay, now you stated initially that you would not sign a new impeachment complaint against Vice President Duterte. You said this in January. I will not endorse. You will not endorse. I So what I does will that not mean? endorse. Yes. Hindi, let's say this So there will reaches be the plenary. Pag tumabot to sa plenary, will you sign or not sign? I will, of course, I will study the committee report, then decide. Are you against the impeachment of the But Vice President? No, the impeachment process is a process. So they will have to establish probable cause. And yun yung gusto ko makita dun sa committee report. Oo. But don't you believe yourself as a representative, as a servant of the people, that she has to account for the alleged funds in question? The confidential funds, the Yes, DepEd funds, and even now you have COA, the disallowance of COA, that's more than 300 million. The camp refuses to detail and explain. Alam mo, Karen, yung confidential fund, yung expenditures na yan, complicated yan as it looks eh. Kasi nga, never in the history sa Pilipinas na trillion na yung nag-gas confidential fund. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang investigation sa confidential funds. For example, So what are you saying? What are you saying? 11. So, na-incentivize yung 19th Congress to prosecute the VP Sara because she's the strongest candidate. Wala. Kasi nalaman nila talaga si Sara, kahit sa ang survey, palengke, mga tricycle driver, jeepney, mambabalot, mangingisda, magsasaka lahat, number 1 si Sara. Huwag kayong maniniwala sa survey ng nung sasabi si Sara, mga troll lang yun. Dito kayo maniwala sa survey ng kalye, kahit sa mo tanungin, Sara talaga, Diyos ko po, napakalinaw naman di ba? Kaya gusto nila si Sara, kasi napaplastikan sila sa dilawan, di ba? Ayaw nilang tukuyin itong flood control issue, di ba? Ganon din tong mga bangag vloggers na to. Ayaw nilang sabihin, hindi naman si Marcos ang sisisihin Di ba? Di ba sabi ni Marcos, mahiya naman kayo? So, ibig sabihin, makipagtulungan tayo sa kanya. Ang makipagtulungan niya, si Senator Marcoleta o kung sino man. Kaso, binabangga nyo, di ba? Wala naman sinasabi ang wala naman sinasabi ang mismong Pangulo na ayaw niya imbestigahan yan Gusto nga niya So, ibig sabihin, gusto rin natin lahat. Kung gusto niya, gusto rin natin kasi tayo nagbabayad ng tax. Tayo na nakawan, di ba? Tama? Lahat tayo nakawan. Ibig sabihin, dapat, yung mga bangag vloggers, hindi na dapat ipupush nyo na mag-imbestiga. Ayaw nyo, kinokontra nyo Kaya tuloy, nadinismaya ang tao. Kaya si Sara lumalakas. Kaya good. Patuloy nyo lang yan, Patuloy nyo lang yan. Hanggang sa mag-eleksyon, Yung mga pinklawan, patuloy nyo lang yan, Pati mga ibang loyalista, patuloy nyo lang yung ginagawa nyo, Para si Sara manalo. For president in 2028. Pinaghandaan na talaga. Even at the cost of the reputation of Congress, talagang ginamit ng Kongreso para sirain si VP Sara, for example. Yung kinampihan na si Sara, nako, yari kayo. Yung sinisira nyo ang Congress para sirain si Sara. You see this as all political in nature. People's yes. Impeachment is a political process, pero dapat naman konti namang marangal naman ng konti yung paggamit ng
provision na ito ng Constitution. Okay, my last question. I am not saying that the Vice President, I'm not for the Vice President. I'm a Liberal Party. I have some disagreements with the policies of Hindi, naiintindihan namin. Sinasabi mo lang po yung katotohanan, Mr. Edgar Erice. Sinasabi mo lang po. Alam namin, hindi ka Sara, hindi ka rin BBM. Loyal ka, Liberal Party ka. Pero ikaw yung magandang Liberal Party na halimbawa na talagang nakita namin na doon ka sa katotohanan. No? the Dutertes. Pero sa tingin ko, kung sa tingin ng iba, ang mga Duterte ay monster, yung ginagawa na ating paraan para patayin yung monster, we're becoming a monster also. All right. My last question is, I don't know if you've seen it on social media, that if the Vice President is impeached, the candidate, there's graphics going around that the other candidate might be Baste Duterte. Have you seen this? This was sent to me by some reporters. Have you Yes. seen that? Okay, I want to ask your initial Yes. reaction on that. The possibility of if Vice President Sara Duterte is impeached, meaning convicted in the Senate, they may field Baste Duterte. Well, nalulungkot ako kasi ito namang it's a fight for supremacy of the Marcos and the Duterte. It's our country. Dapat siguro matuto yung mga Pilipino na kung pipili tayo ng presidente based on ano yung vision nitong mga kandidato na ito. At sabi ko nga, I would rather support somebody who's not popular but who has a vision for the country and merong plano at merong track record. Sa tingin ko, si Mayor Baste, wala pa namang track record especially to become a president of 100 million Filipinos. Oo, tama. Walang track record, walang issue si tato lang. Huwag yung husgahan sa tato. 'Di ba? So tingin ko, I would rather Kumbaga parang sinasabi niya kay Mayor Baste ako. kumbinsi ko, tumakbuli si Marojas para naman may chance sa Pilipinas. But he already lost. So Marojas is your candidate? Is that what you're saying? He lost not because of his programs, not because of his track record. He lost because of the Filipinos are not ready for him. Hindi pa handa yung mga Pilipino para anong nangyari kasi kampi-kampihan para basketball sa Ginebra, Toyota. So are you Kasi hindi convincing? popular. Is there a group in the Liberal Party convincing Marojas to run for the presidency? Is this just you, or is this talked about? There are some people in the party. Some people are close to Mar that's trying to convince him. Maybe give it again for the Philippine people. So merong nagko-convince. What about Vice President Leni Robredo? She did lose, but then I saw a poll, I think by Okta survey, that said her numbers are close to that of the Vice President. Okta released a survey, right? That kumbaga, she's gaining. Yes, ako nga yung una nagsabi na ang pwede lang ilaban ng Liberal Party ay si Vice President Leni. Pero sabi niya hindi pangaraw, hindi natin alam, pero at least may mga options. Pero sa akin naman kasi kung ilalaban natin talaga yung qualifications, dapat Lenny, huwag ka maniniwala pag may nagpilit sa'yo na, Lenny, tumakbo ka. Ang nagsasabi na nung Pinklawan. Baka mapaniwala ka ng sarili mong kagrupo, Lenny. Di ba? Kung alam mo matatalo ka kay Sara, na talagang alam mo, huwag ka na lumaban. Pero kung alam mo dikit ka kay Sara, labang ka. Di ba? Malay mo, manalo ka. Di ba? Yun lang yun. Pero huwag ka magpapauto sa mga kapwa mo Pinklawan. Ginagamit ka lang yan. Mabuti puso po ng Lenny. Mabuti po ang puso nun. Yung tao na yun. Nga lang, ginagamit nitong kasama ng ibang Pinklawan. Di ba? Kaya natalo si Lenny. Di ba?
Ma'am Lenny, subukan yung humiwalay sa mga pinklawan na yan, yung mga sama-sama sa paligid, mananalo po kayong presidente. Check ko po sa inyo. Opo. Ang mga Pilipino ang magiging basis ng Mga plastic po kasi iba dyan eh. kanilang pagboto, yung qualifications. Tingin ko yung pinaka-qualified si Marojas. Kasi nga kung nagtuloy-tuloy lang ng panahon ni Pinoy, we're already the tiger, economic tiger of Southeast Asia, of Asia. Nakita naman natin na yung credit rating natin tumaas, yung zero backlog sa classroom. Nakita natin na paangat ang Pilipinas hindi tayo nakautang na malaki during the time of Pinoy. And siguro kung siya ang nanalo, si Marojas baka nagtuloy-tuloy na. Hindi tayo despair katulad ngayon. Alright, well on that note, I'll leave you to your... Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Dito narinig natin si Edgar Erice talaga na katwiran anang ibabaw. Hindi po bias, hindi po galit anang ibabaw sa kanya, kundi katwiran. Bagaman ayaw niya sa magkaparehas sa kampo, dilawan talaga siya, pero nakita niya yung mga tama at mali sa bawat isa. No? Kanya sinasabi. Maraming salamat sa Edgar Erice. Hanggang dito lang po tayo. Paalam po sa inyong lahat.